Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan. Dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang lahat ng mga nilalang. Dapat purihin ang iyong ngalan. Tinapay at alak, bunga ng aming pagsisikap, aming handog sa'yo ibibigay sa gisag ng aming buhay. Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan. Dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang lahat ng mga nilalang. Dapat purihin ang iyong ngalan. Tinapay at alak, bunga ng aming pagsisikap, aming handog sa'yo ibibigay sa gisag ng aming buhay. Nilikha mo ang sanlibutan, ang lupa at kalangitan. Dapat kang pasalamatan. Nilikha mo ang karagatan at ang lahat ng mga nilalang. Dapat purihin ang iyong ngalan. Amen po ba yun? Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Kung paano po ang inawit ay nilikha po niya ang lahat po. Ihanda niya na ang langit at lupa, ang lahat po para sa atin. Ganun po kabuti ng Diyos. Kaya po, marapat lamang po siya na pasalamatan. Amen po ba? Kaya burihin at nakilain siya. Salamat po muli sa pagkakataon na ito na siya ay aking napasalamatan pagmagitan ng awitin. Salamat po. Salamat po kapatid sa magandang awitin ay yung nialay para sa ating Ama. Ang susunod pong magbabahagi, ating pong palakpakan ang buhay na Diyos sa ating Ma'am Beth. Salamat po muli aming Ama sa araw na ito. Sa kabila ng masungit na panahon, subalit gumagawa ka ng kaparaanan upang ang mga anak na minamahal mo ay maakay mo at makarating sa banal na lugar na ito. Kaya Ama, muli nandirito kami sa harapan mo. Batid niyo po ang laman ng aming puso't kaisipan, ang aming mga kahilingan. Nawa po, ito nga po ang maging daan upang higit ka naming makilala na Diyos na buhay na handang sumaklolo sa anumang aming mga kahilingan sa aming buhay. Nawa po ang bawat anak na tinipon mo sa iyong harapan ay umuwi ng may puspos na kagalakan sa kanilang katauhan sapagkat mararamdaman kanila bilang Diyos na buhay, nakikilos sa kanilang buhay. Amen.
Ang tema po ng ating kapatid ay pag-aalay daw po. Ano? Pag-aalay, yung pong pag-aalay halimbawa po, hindi po ba pag Santa Cruzan, pag buwan po ng Mayo, upang gunitain po natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na ina, ano po yung tradisyon na ginagawa ng mga mananambang Katoliko pagka buwan ng Mayo? Very good. Hindi po ba nag-aalay tayo ng bulaklak? At bakit po tayo nag-aalay? Sa ganung kaparaanan ay maipadama natin sa ating mahal na ina ang ating pagkilala at pagmamahal sa kanya. Sa makatuwid, mga kapatid, kapag pala tayo ay nag-alay, punta po tayo sa level ng tao. Pag po tayo ay nag-alay sa ating kapwa-tao, ano po kaya ang mararamdaman nila? Kayo po, alimbawa, naalala kang bigla ng anak mo, hindi mo naman birthday, wala namang okasyon, pinuntahan ka sa bahay at mayroong inialay sa iyo, ano po ang mararamdaman natin, ninyo? Siyempre po, magagalak tayo. Amen po ba? Meron pong mga tao na hindi naman nagagalak lamang doon sa material na bagay na inyaalay sa kanila. Amen po ba? Andun lang po ba ang kagalakan natin na pag tayo ay inalayan ng isang bagay? Hindi po. Yung pong pagdalaw sa atin ng ating anak, bagamat walang daladalang material na bagay, nagdudulot po sa atin ng kagalakan sapagkat nag-alay sila ng panahon upang maipadama sa kanilang magulang ang kanilang pagmamahal. Galak na galak po tayo, lalo na po yung mga surprise visit ng mga anak natin. Hindi po ba, mga nanay, mga tatay, yung hindi po natin inaasahan, biglang darating, pagkatapos ipapadama nila yung pagmamahal sa atin. Wala man pong bagay na material, subalit higit pa po sa material na bagay ang ating nararamdaman. Amen? Ganon din po, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pagpunta po natin dito, hindi naman po kailangang meron tayong daladalang mga coins na iaalay sa Kanya. Hindi naman po kailangan meron tayong dalang envelope na may lamang pera upang ialay sa Kanya. Alam niyo po, mga kapatid, yung presensya ninyo, na makapiling ninyo ang Panginoon, sa lugar tipanang ito, sa oras na ito, isang napakagandang alay sa Panginoon na wala tayong kaalaman, galak na galak ang kanyang kalooban. Lalo na po ngayon, umuulan. Ako nga po, sabi ko, ano ba yung panahon na to? Talagang paiba-iba, hambing sa isip ng tao, paiba-iba. Umalis ka ako sa bahay, umaaraw-araw. Pagdating ko sa bahay nila Tita Grace, abay, biglang nagdilim at sumama ang panahon. Pero hindi po yun nakapigil. Alam ko po, hindi nakapigil sa akin at hindi rin nakapigil sa inyo, kaya kayo nandirito. Kung napigil po kayo ng sama ng panahon, wala po kayo dito sa oras na ito. Subalit, nang dahil batid ninyo na sa kabutihan ng Ama, wala namang kayong maiaalay sa Kanya, kundi yung oras na maibibigay natin sa Kanya, alam niyo po, wala po tayong kaalaman, galak na galak ang Panginoon. At kapag nagalak ang Panginoon sa atin, basang-basa niya ang ating puso't kalooban. Anak, may problema ka ba na tinataglay sa oras na ito? Dahil sa pag-aalay na handog mo sa akin, hindi ka uuwi na hindi solve ang problema mo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ganyan po ang ating Panginoon. Sa tao po pag nag-alay ka, merong mga tao na imemenos pa yung alay mo. Yan lang ba yung alay mo sa akin? Ang tagal-tagal mong nawala, pagkatapos isang supot na biyabas lang pala yung dala mo sa akin. Iuwi mo na nga yan, hindi ako magsisigang. Ganyan po. Pero po sa Panginoon, bakit po? Meron po bang ganon? Sa Panginoon po, kahit po yung oras lang ang ibigay natin sa Kanya, iba yung kagalakan. At ito po'y pagpapahalagahan niya. Ano man ang inyalay niya, ang inalay natin sa Kanya, kung tayo bilang tao, nagagalak tayo sa alay ng kapwa-tao, higit ang Panginoon na nagagalak sa alay ninyo. Palakpakan po muli natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, marami po tayong maaaring iyalay sa Panginoon Sa totoo lang po, sabi ko nga po sa inyo, ang Panginoon natin ay hindi binibilang ang material na bagay na maiaalay natin sa Kanya. Bakit po niya pagpapahalagahan yun? Lahat meron siya. Lahat meron siya. Lahat ng hinahangad ng tao nasa Kanya. Name it.
nasa Kanya yon. Kaya ano pang alay na material ang hihintayin sa atin ng Panginoon, sa Kanya nga po lahat nagmumula iyon Kaya po, napakasimple, nga po, napakasimple ng kiliti ng ating Panginoon. Magbigay lang tayo ng tapat na oras sa Kanya, siguradong sigurado, galak na galak ang Kanyang puso at kalooban. Hindi ako makapupunta sa dambana, doon ba ako mag-aalay? Hindi lang po dito ang pag-aalay sa ating Panginoon. Amen? Kahit po sa inyong tahanan, makapag-aalay po kayo sa Panginoon. Kahit hindi kayo umalis ng bahay, makapag-aalay kayo sa Panginoon. Sa paanong paraan po? Sa pamamagitan ng panalangin. Pagkagising mo sa umaga, manahimik ka muna. Huwag mo munang intindihin yung bill mo ng Meralco. Huwag mo munang intindihin yung mga santambak mong labahin na hindi mo alam kung saan isasampay kasi umuulan. Kundi ipanatag mo yung iyong puso't kalooban. Manahimik ka sandali. Manahimik ka. Kahit hindi ka magsalita sa Panginoon na Diyos ko po, sana po sa maghapong ito, ganito, ganito, ganito. Kahit po wala na nun. Manahimik lang kayo at isa-isip at isa-puso ninyo ang Panginoon, isa na po iyan sa mabisang pag-aalay na magagawa ninyo sa Panginoon. Napaka-simple lang po ng demand ng Panginoon sa atin. Ang tao sobrang mag-demand, pero si God, simple lang ang demand. Mag-uko lang tayo ng panahon sa Kanya, isang mabisang pag-aalay na maibibigay natin sa Kanya. Ano pa po? Bukod po sa panalangin, yun lang pong halimbawa, yung gawain mo sa inyong tahanan, gawin mo nang walang galit sa puso mo, isang magandang pag-aalay na po iyon sa Panginoon. Tama, naglalaba ka, nagluluto ka, habang naglalabat nagluluto ka, umiiral naman yung init ng ulo mo, anong klaseng pag-aalay yun? Baliwala po iyon. Wala po yung count sa ating Panginoon. Pero subukan nyo po na kahit nakikita nyo tambak ang gawain ninyo, pero habang gumagawa kayo, may gala kayo sa puso ninyo, kasabay ang awit ng papuri sa Diyos. Subukan po ninyo mga kapatid, habang marami kayong ginagawa, habang nagtatrabaho kayo, sabayan nyo ng awit ng papuri, aba, natapos na pala, wala kang kamalayan at ang puso mo, puspos na puspos ng kagalakan. Nakikita po ni God yan. Kaya dahil po sa nakitang ginawa ninyo, marami po siyang ibabalik na sorpresa para sa inyo. Okay po? Ano pa po? Ano pa po ang iba pang uri ng pag-aalay? Narinig ko po si Mother, inihihiyaw, pero hindi ko po babanggitin yung inihihiyaw niya. Baka po kasi sa tawagin, sigurado pong babanggitin niya din po itong isang uri pa ng pag-aalay na ito. Mga kapatid, hindi ko na po pakahahabaan. Ano man pong mabuting gawa na magagawa natin sa ating kapwa, ay ginawa na rin natin sa ating Panginoon. Sang-ayon po ba kayo doon? Kaya anumang mabuting bagay na ginawa natin sa ating kapwa, ay isang magandang handog, isang magandang pag-aalay sa ating Panginoon. Kaya sa bawat sandali ng buhay natin, sa ating pakikisalumuha sa ating kapwa, gawin po natin yung mabuti. Malulugod ang Ama sapagkat ito ay higit pa sa anumang material na bagay na maiaalay natin sa ating Panginoon. Ang dami mga kapatid, ang dami, hindi ko na po iisa-isahin sa inyo. Ang mga bukas na po ang isip sa Panginoon, batid na nila. Ano ba ang magandang alay na maiaalay ko sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, sa sandaling ito, magsimula na po kayong mag-isip. Isipin nyo na kung ano yung magagandang alay na maiaalay natin sa ating kapwa at iaalay din natin sa ating Panginoon. At siguradong sigurado, ano bang magandang alay na binigay mo sa Ama, mas higit na alay ang igaganti sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming pong salamat, kapatid na Ma'am Beth. Maraming pong salamat sa napakagandang ibinahagi ninyo sa amin. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo.